God help the afflicted people. Kaya kung nahihirapan ka, nagtitiis ka, may mga pagsubo ka sa buhay, nandiyan na Diyos, tutulungan tayo palagi ng Panginoon. Okay, isa mo natin. Exodus record the greatest miracles in the Old Testament. The deliverance of Israel from Egypt, accomplished by the blood of the Passover lambs. So, meaning, ito po yung sa Passover lamb. Ang nangyari po dito, the blood of the lamb is smeared on the doorpost. Pinahin po yan sa mga haba po ng kanilang mga pintuan para pagdaan po ng salot ng kamatayan, hindi po sila mamatay. So, mga kapatid sa Panginoon, lahat po ng mga bagay dito, pictures the coming Lamb of God. Pinapakita po dito yung pagdating ng Panginoong Diyos Kristo in a future sa kanila, no? Nagalan po ito in a future which is today, our present time, and yung mga darating pa panahon. So, lahat ng ito ay pagpapatanaw po sa atin ng ating Panginoon kay Yesu Kristo bilang ating magliligtas, kaya natin no worry anymore. Amen. Tayo po lahat, kapag tayo po yung mananampalataya ng Panginoon and we really accept God and we learn to be submitted into His power and authority, wala na po tayo dapat na ipangamba po sa buhay natin. Just simply submit your life to God. Accept Jesus right now and nothing to worry anymore. Okay? God calls Moses for the great task. And what is this great task? Titignan po natin yan. Now, nung po siya, binabagtas niya po itong itong disyerto, nagtagtag po siya doon sa bundok na tinatawag na bundok ng Diyos. Then he encountered the burning bush that is not consumed. Nakita niya nagliliyad yung isang punong maliit doon po sa disyerto. Tapos nagtataka siya na hindi nasusunog po ito. At alam niyo po ba, pinapakita po dito ng ating Panginoon, in respect of our self-sufficient God. Pinapakita dito na wala naman po talaga tayong ibang kailangan sa buhay natin, pabigat Lord. Kaya lang, sa buhay po natin ngayon, para it's paid away. Lahat po ng mga bagay nito sa Panginoon at paid. Amen. Bawala, lumago sa paningin ng tao. Amen. Na sa kasalukuyan, parang they only enjoy the work of creation, but not remembering our God who is the creator of everything in us. The creator of all your blessing, the creator that you are saved. Alam niyo po, ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay na ito. Kaya, don't forget God in your life. Always remember God. Lahat lagi natin naalala ang Panginoon. At nagdumating po yung time na binigay sa kanya ng Diyos, ito po task na ito. Si Moises po natakot. Moises is afraid to take that task. So, ganun din po tayo, malimitan ano po. Ang sa ating pulisan, pinapahayagan po tayo ng Panginoon ng kasapatan niya sa buhay ng bawat isa natin. Pero, kung minsan niya, hindi naman po tayo binibigyan ng task ng Lord. Pero, kung gusto lang ng Lord, manampalataya ka sa Kanya. Pero natatakot pa tayo. We're really afraid to take God as the opportunity for everything on our life. Kuminsan, ang laking oportunidad na po ng Panginoon na magpakilala sa atin ng Panginoon. Pero, we're really afraid. Kasi natakot po natin, tanggalin sa atin yung mga bagay-bagay na pinangahawakan natin. Amen. Alam niyo, bakit po tayo natatakot? Kasi nakamilayin tayo doon sa bagay na yun Kaya nagkakaroon ng affliction ng isang tao kasi ang santigan niya nandun lang sa mga bagay sa buhay niya. Yun lamang yung pinangahawakan niya. Katulad na lang bawa nito, tignan ko Afraid is common to every person. Alam niyo kung bakit? Mas especially meron mga magandang trabaho. Alam niyo po yung magbibigay sa inyo ng takot na yun, yung maganda mong trabaho. Alam niyo kung bakit? Kasi once na ito, matanggal ka sa ito, takot na takot ka na. Ayaw mo maapektuhan yung magandang trabaho mo. Ayaw mo maapektuhan yung kita mo. Kaya, it causes afraid. It causes fear into you. Kaya kung tayo mag-isa, takot na takot sa buhay na ito, that is because of our hopings. Yung mga pinangahawakan natin sa buhay natin, nakakala natin kapag hindi ako nakagraduate ng pag-aaral, wala nang say-say ang buhay ko. Come on, ang dami po mga tao hindi nakagraduate, pero still ang sarap ng buhay nila. Right? There is God. Kaya kung tayo nagiging afflicted, dapat na maintindihan natin because not God is our holdings.
Hindi po ang Diyos yung ating hinahawakan sa buhay. Hindi yung Diyos na ito ang kinakapitan natin, kundi yung mga pangarap lamang po natin. That's why the affliction is there. Nandun yan, hindi mawawala sa tao po yan. Diba to, into us as a believer to Christ. Pero pa rin po tayo mga affliction. Alam ng Diyos yan, nasasapitin po natin yung mga bagay yan. But God is always available to us. Amen. At Diyos lagi po natin kasama yan. Amen. God's comfort Moises concerning his people. Alam niyo po, si Moises po talaga, ayaw niya talaga itong task na ito. It is the same with us today. Our attitude is not to taking every opportunity that given to us by God. Ayaw natin. Akala po natin, it is an obligation, it is a hard responsibility to God. But alam niyo po ba, ang ibig sabihin po nito, when God trusting you as a person, as a believer to Christ Jesus, alam niyo po ba na napakagandang bagay po nitong bagay nito? Na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Diyos, hindi ka magkukulang. Yung nakakita nga po dito yung tinatawag na self-sufficient God po natin. Na wala po tayong dapat na alalahanin kapag meron tayong Diyos, dahil ang Diyos ang talagang nagbibigay sa atin ito. Pero sa pagkakataon po ito, takot na takot po si Moises, medyo he got thrilled. Doon sa task na binigay sa kanya, sabi niya, sino po ako, haharap sa Paraon. Pero ang ginawa sa kanya ng Panginoon, inaliw siya ng Diyos tungkol doon sa kanyang bayan na ililigtas. So, alam niyo po ba, kapag tayo po tinawag ng Panginoon, isa lang naman po ang purpose ng Lord doon eh. Iligtas ka at magligtas tayo. We are a part of God's plan for salvation. Kailangan yung buhay po natin, sabi ko po sa inyo, na tayo po kailangan po maging soul winner po tayo because you are the one who saved by God. Niligtas ka ng Panginoon, then kailangan tayo din po. Maging source tayo ng kaligtasan ng iba through Christ Jesus. If you have a Lord God na naglagay sa atin ng kaligtasan, ikaw mismo, kung talagang na-experience mo yung kaligtasan sa Panginoon, magligtas ka. Amen. To help them to suffer into affliction. Amen. Alam nyo, usually, ang mga afflicted people, yun yung mga tao na wala pang salvation eh. Pero alam nyo po, if you are believers of Christ already, even though you are afflicted, you cannot be, sabihin na hindi ka ma-apektuhan nito. You cannot be affected of this affliction. Amen. Kaya lang tayo na-apektuhan kasi nga, we're not saved. We're not a believer of Christ. We're not a believer of this supernatural God. Amen. At alam po natin, if we have this supernatural God, nothing is impossible to Him. Sabi po sa atin ng Jeremiah, He is the creator of our life. So nothing is hard for Him. Wala mahirap sa Panginoon. Ano ba naman yung hirap na bumagsak ka sa exam mo? Ano ba naman yung mahirap na matulog ka sa trabaho mo? Walang kahirap-hirap yun sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, kapag kami nagsasarang pinto, mayroong bubuksan na pintuan para sa inyo na magiging pakinapag sa iyo. That's common voices concerning His people. Una, bakit po ba ang Diyos po natin ay concern po talaga na magligtas? Dahil, alam niyo, tingnan po natin dito sa istorya po nitong deliverance of Israel. Number one ay, sin afflictions of my people. Alam niyo po ba kaya po tayo nililigtas ng Lord? Actually, yung affliction po natin is not too much. Hindi pa po yan yung talagang sundulan ng ating paghihirap sa buhay. Dahil mayroon pa po mas mahirap na mangyayari sa buhay natin if God not to deliver His people. Kapag tayo po, hindi po tayo na-deliver o na-iligtas sa Panginoon, mas mahirap yung kakaharapin natin. It is a great affliction. Amen. At alam niyo po ba, at Diyos nakikita yung kalagayan po natin lahat. Amen. Iba na kahit po yung hindi mga believers of God. Kahit na po yung mga tao na nagpapakasasa sa mga bagay na makasakit po, nakikita ng Diyos yan. Nothing to be escape on His side. Wala po talaga na hindi makikita ang ating Panginoon. Now, sabi po ng Exodus chapter 3 verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ang mga Ehipsyo, ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdating. I have seen the afflictions of my people. If you are belong to the people of God, nakikita ng Diyos maliwanag kung ano yung nararanasan mo. Amen. And for you to notice,
na wala tayong dapat na ipagkaalala. Dahil nakikita naman pala ng Diyos kung ano yung dinaranas natin. At alam niyo po ba, hindi naman tayo papabayaan talaga ng Panginoon eh. Kaya lang po, nagkakaroon po tayo ng fear because of no faith. Amen. Kaya tayo nagkakaroon ng takot dahil no faith. Wala tayong pananampalataya sa Diyos. Amen. Alam niyo po ba na kapag walang pananampalataya ang tao sa Panginoong Jesucristo, it exists fear in your heart. Amen. Yung kung takot, laging nandyan yan. Lagi kang tinatakot. Kahit anong gagawin mo, takot ka. Di ba? Kahit nga sa pagkain lang, natatakot ka. Baka hindi ako mabusog dito. Baka mas mabubusog ako pag Jollibee ang kinain ko. Di ba? May mga takot po tayo. In so many ways, nandun po yung fear. Kapag hindi po natin talaga tinanggap ang Panginoon sa Kristo sa buhay po natin, and you don't believe in Him, I tell you, yung fear nandyan yan. It cause na yung affliction. Yun yung magtutulog po sa inyo ng paghihirap. Amen. Alam nyo, minsan nga makikita mo yung iba, sarap-sarap na buhay, pero sasabihin nila, hirap ng buhay. Paano mahirap ang buhay? Hindi kotse ka nga. Paano mahirap ang buhay? Hindi aircon nga yung kwarto mo. Paano mahirap yung buhay? Araw-araw kumakain ka. Amen. Amen? Amen. So, sasabihin pa rin nila, afflicted sila. So, hindi nila nakikita tayo ng Panginoon. Alam niyo, yung buhay po natin, is actually inalaw ng Lord yan para sa atin eh. Kung anong buhay na meron ka, inalaw ng Lord yan. Kung hindi man ang Diyos at nag-alaw niyan, kagagawan mo yan. Amen? Amen. Wala tayo dapat sisihin yan, kundi tayo mismo. Bakit? Kasi nagkasala tayo eh. At wala tayo dapat nasisihin dyan. Hindi natin ba pwede sisihin yung kapitbahay kasi namin eh. Ang lakas kumita. Ako, hindi ako kumikita. Sinisisi natin sa ibang tao. We put our blame into others. And especially, ang tinatapunan palagi natin ng sisi sa buhay po natin ng Diyos. Bakit kasi ginawa ako mahirap ng Diyos eh? Hindi. Tayo yung nagkasala, hindi ang Diyos eh. So, ibig sabihin, tayo yung dapat nasisihin kung bakit tayo nahihirapan. Napakabuti nga ng Diyos eh. Kasi nakita niya yung kahirapan natin. Nakita niya yung mga pagtitiis na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, alam niyo, kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, lahat ng bagay sa buhay natin, hindi tayo matatakot eh. Bakit? Nothing escape in His view. Sa Diyos, wala pong makakalusot. Nakikita niya kung ano yung mga bagay. So, sabi nga po dito, no place to hide from God. Walang lugar na kung saan pagtatago natin yung sarili natin. Or even our sin. Kahit yung mga kasalanan po natin, kita-kita ng Diyos yan. Huling-huli tayo ng Diyos yan. Kahit magtago ka sa pinakamakapal na gubat, nakikita tayo ng Panginoon doon. Sige niyo, basahin po natin yung sinabi sa Psalm 139. Open your Bible at Psalm 139. Awit 139. Sabi po dito, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi mingit, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo na lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ikaw ay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mo kalakasan, ang sa akin nag-iingat, nagtataka ang sarili. Alam ko ang aking buhay, hindi ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Saan ako pupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong Espiritu, hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroon, sa Siyol ay naroon ka, kung noon ako mangangadlok. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay sa tuluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y paunahan. Matatagpon kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking patunguhan ay ang dilim na pusikip, padiliming parang gabi at liwanag sa paligid.
Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo gabi, yaong gabi parang araw na maliglig. Madilim man maliwanag sa iyo ay pareho rin, at anuman ang aking sangkap, ikaw ang Diyos ang lumikha sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal, ang buto ko at katawan noong iyong ay huguisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo ay di nalilihim. Ako'y iyong nakikita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo ang natalaan. Matagal nang balangkas mo at ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak at hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindabi ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga ng paggising. Ang hangad ko, Panginoon, patayin mo ang masama, at ang mga marahas ay iwanan kung akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama na laban sa iyo, at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Lubos ako nasusuklam sa sino mang muhi sa iyo. Ang lahat na nag-aalsa laban sa iyo'y di ko gusto. Lubos ko namumuhi, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganoon, mga tao, ang puring ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Alam niyo kung ano yung pinapakita po dito ng mga iakda, ng mga sumulat po dito. Ang ipinapakita po dito natin is straight into His eyes. Amen. Lahat nakikita ng Diyos, mabuti masama, yung mga bagay na ginagawa natin na kita-kita po ng Diyos yan, because He shows to us how omniscient or omnipotent God we have. And He is omnipresent God. He is omniscient God. Amen. Sa madaling salita, ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dito ay parang binibigyan na tayo ng confidence nito, may akdanan ko eh. Na ibig niya sabihin, ako dumanas ako ng lahat ng mga bagay na ito, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kasi batid ng Diyos, lahat ng mga pagtitiis ko, lahat ng bagay na ginagawa ko, batid ng Diyos yan. Kaya nga, alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, if we not rely on our God, you are coward. Isa po tayong duwag. Duwag po tayo na hindi marunong magtiwala sa katotohanan. Mga kapatid sa Panginoon, lagi po natin tandaan, ang Diyos po nakikita po lahat ng bagay po sa buhay po natin. Hindi lingid sa Panginoon yung mga bagay na kakulangan po natin. And even yung mga excess sa buhay natin na maglalagay po sa atin sa kasalanan o sa kasamaan, nakikita rin po ng Diyos yan. And He is control of everything of our life. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga lang po, ang nawawala po talaga sa atin is about our faith in God. Nawawala yung katapatan natin sa Panginoon. We believe in God, but we don't want to follow Him. Ayaw natin sumunod sa Kanya. And we still rely into our own strength. Amen. Nakadepende pa rin po tayo sa sarili nating kakayanan. Nakadepende pa rin po tayo doon sa magagawa lamang ng ating mga kamay. Kaya kung papansinin po natin, you have God, pero bakit nagiging afflicted tayo masyado sa mga bagay na nangyayari po sa atin? Since the things didn't matter. Alam nyo, maging yung mga bagay na hindi mahalaga sa buhay po natin, nakikita po ng Diyos yan. Amen. Isa sa atin, di ba, sa mata po natin, kapag nakita natin, hindi naman mahalaga ito. Baliwala na sa atin yun, pero sa Lord, yung mga bagay na walang halaga, nakikita niya pa. Amen. So, ganun kalinaw po, ganun kaliwanag yung paningin ng Diyos. Amen. Kaya nga kapag halimbawa, let's say, nawala ka dyan sa upuan mo, kita-kita tayo ng Diyos. Dahil mahalaga sa Panginoon yung ating pagsamba. Amen. Kapag halimbawa, hindi ka nagpe-pray, kita-kita ka ng Panginoon. Kumagay parang nag-a-alert palagi sa Panginoon yung mga bagay na nakakapagpalayo sa iyo, sa Kanya. Halimbawa, may ginawa kang kasalanan, mas lalo po tutunog sa Panginoon po yun. Magiging maingay sa tainga ng Panginoon yun, at magiging mainit sa mata ng Panginoon yung mga bagay na ginagawa mo nun. Pero mas higit, pag nakita ng Lord yung kabutihan mo na gumagawa ka para sa pagpaparangal niya, nagiging parang tala po tayo sa kalangitan. Amen.
Nagiging maliwanag po tayo sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga lahat ng bagay po natin nakikita po ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Sabi nga po ng Hebreo chapter 4 verse 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kaya wala po tayong magiging reason. We cannot reason out to God. Pagharap natin sa Panginoon, hindi tayo pwede magdahilan sa Kanya. Amen. Never na makakapag-alibay tayo. Pastor, Lord, kasi po, nag-busy po ako sa trabaho ko. He knows that. Amen. Kasi po, may nagbabawal po sa akin kaya hindi ako makapag-lingwal. He knows that. Amen. Amen. Pero, hindi po tayo makakatanggi. Pastor, Lord, tinatamad po talaga ako. Alam ng Diyos yun. Kasi alam ng Diyos na hindi po natin aaminin sa Kanya. Lord, kasi po nung nabubuhay po ako sa mundo, hindi naman po talaga pumitak sa puso ko na ma-inlove ako sa iyo eh. Hindi naman po talaga nalagay sa puso ko na paglingkuran kita eh. Hindi aaminin po ng tao yun. Kaya nga, ang Diyos, He is omniscient God. Nakikita niya yung isipan natin. Amen. Nakikita niya yung mga gawa natin. Even though gumawa ka ng palihim, alam niya kung ano yung laman ng puso mo. Kaya nga, alam ng puso, alam ng Diyos ang puso mo ngayon kung ano yung laman po ngayon. Amen. Alam niya kung naiinis ka na. Alam niya kung naiinip ka na. Alam niya kung napapagod ka na. Alam niya kung inaantok ka na. Hindi lang po yung pastor nakakakita po ngayon. Nakikita ng Diyos kung ano yung bagay ngayon na nararamdaman mo. Alam niya kung mayroong pumipitak sa puso mo na mga katagaan na ibinibigkas sa iyo ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita po ng Panginoon po yan. Kaya nga kung minsan ikaw na rin po yung makakapagsabi, bakit ko nararamdaman itong bagay na ito? It is because of the Spirit of God touching you right now. Amen. Ang Diyos yung umaabot sa iyo. He will reach you by His presence. He will reach you by His word. Para lang sa ganun, paalala sa iyo, I know all you've done. At ng Diyos kung ano yung ginagawa po natin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi natin pwede sabihin sa Lord na, Lord, alam ko na lahat kasi yung mga bagay na yan, kaya kahit hindi na ako mag-church, Lord, alam ko na yan. Come on, hindi po ganun eh. May mga bagay na nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita. Kaya nga, He's always give you the favor to have the Spirit of God para na sa gano'n. Yun yung magsasabi sa iyo eh. Amen. Kaya nga kung minsan, tayo po mismo kinokontra natin yung Holy Spirit eh. Na sinasabi na sa iyo, anak, nawawala ka na sa akin. Hindi naman ako nawawala sa iyo eh. Kinokontra agad natin yung gusto sinasabihin sa atin ng Diyos at paalalahanan tayo eh. Kaya nga kung minsan, dahil doon sa tiwala natin yung ating confident, kaya po kung minsan nalalayo tayo sa Panginoon eh. Hindi naman ako maapektuhan ito, Lord. Isang beses lang naman ako umagsit. Hindi ako maapektuhan ito. Alam na Diyos yan. Amen. Sooner diyan ka ibabagsak. Kaya nga ang Diyos na-aware siya agad eh. Kaya ang Diyos pinapaalalahanan ka agad eh. Anak, ilang araw ka na hindi nagsisimba. Ilang araw hindi ka na nag-pray yan. Alam ng Diyos yun kung ano magiging impact sa iyo nun sa relasyon mo sa Kanya. Amen. Kung nakikita ng Diyos yung kasamaan ng mundupong ito, higit na nakikita niya yung mga paghihirap na nararanasan ng sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, it is better for us to be a believer to Christ Jesus dahil alam ng Diyos kung paano niya tayo i-handle. Amen. Kasi ano nyo, nahihirapan din po ang Diyos. Ano po? There's sometimes mayroong bagay na mahirap sa Panginoon. Alam niyo po ba kung ano po yun? Kasi ang Lord po natin, binigyan po tayo ng tinatawag na free will. At yung free will na yun, hindi tayo pipilitin niya. Hindi niya sasabihin sa iyo na sa ayaw mo sa gusto mo na nagpantaya ka sa akin, Lord else. Papadala kita ng aking magdirigmang anghel. Papapatay kita. Yeah. Hindi ganun ang Diyos eh. Amen. Ang Diyos mo, binibigyan tayo ng free will. Kaya ito nahihirapan, Lord. Kaya lang kasi, mostly, many people, hindi naging choice nila ang Lord sa buhay nila. Papiliin mo ang tao ngayon, kahit bata pa lang. Hindi ang Diyos ang pipiliin nila. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga papiliin mo po ang tao ngayon, kahit bata pa lang. O sige, papipiliin kita. Ayaw mo o magsisimba ka ngayon, hindi niya pipiliin po yung magsisimba. Ano? Yun po yung katotohanan. Amen.
Kung minsan sinasabi niyo, napaka-hyper naman yung pastor na ito, hindi naman ganun. Siyempre, pipiliin pa rin namin pagsisimba ka mo. Tagnado ka na. Sa pagkakataon na yun, hindi mo pipiliin ng Diyos. If you are not true believer to Christ Jesus, ipagpapalik mo ang Diyos na ito sa ibang bagay. Kaya nga, ang dami pong wala sa norte. And supposed to be, alam niyo po ba, dapat po lahat ng tao dito sa mga taren, nasa Diyos. Ipagpapalik na ito, dapat nandito sila. Amen. Dapat sumasamba sila sa Panginoon. And they know about the truth in God. Kaya nga hindi sila makalaya doon sa mga bagay ngayon eh. Kasi kapag halimbawa meron silang kabisihan, meron silang kaabalahan, later na ang Diyos. May pagkakataon pa naman, may next Sunday pa naman, may next month pa naman, may next year pa naman, buhay pa naman ako. Pero ito ang tandaan po natin. Walang ipinangako ang Biblia, walang ipinangako ang Diyos na isinulat niya sa Biblia na bukas buhay ka pa. Amen. Amen? Amen. Wala pong pinangako ang Diyos na 70 years ang ihahaba ng buhay mo. Amen. Hindi nangako sa iyo ang Panginoon. Amen. We never know that kung hanggang kailan yung buhay natin. Amen. Kaya nga, ang Diyos mismo tinutulak na tayo para manampalataya tayo sa Kanya. Pero tayo naman, itinutulak natin yung sarili natin sa ibang bagay. Because God wants us to be saved. Ayaw ng Diyos na mahirapan tayo. Kaya nga, dito pa na dumadaing na tayo. E paano kapag ka nasa impyerno pa tayo? The only reason why God called His people, because He wants to deliver every one of us. Gusto ng Diyos na tayo po iligtas. Gusto ng Diyos na tayo po ay palayain. Pero tayo yung may ayaw eh. We choose other things rather than God. Pinipili natin yung ibang bagay. Pinipili natin yung mga bagay dito sa mundo ito rather than our God. Binibigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon. Pero ano sabi mo? Lord, I am busy with my work. Busy ako sa trabaho ko, Lord. Kailangan ko kumita. Wala magpapakain sa akin. What about God? Eh, sige naman Diyos na ito na tumawag sa iyo, lumikha sa iyo. Hindi ka ba dito papakainin? Alam niyo, kanina naririnig ko yung mga testimony niyo. Yung iba talagang, na-bless mo talaga ako sa ibang mga testimony. Pero, I tell you the truth, meron yung iba na parang sinabi ko sa sarili ko, parang hindi po nila alam kung ano yung mga bagay na talagang kaya na gawin ng Diyos sa buhay po nila. Actually, yung pasasalamat po natin sa Panginoon, nakita niyo po yan, ano po, na talaga tayo po ay talaga, tumatanggap talaga ng blessing sa Panginoon. You know that. We all know that because we are believer of Christ Jesus. Pero bakit may pagkakataon sa buhay natin na hindi natin mapili ang Diyos? Amen? Sabi ko nga po sa inyo, if you are blessed by God, then in return to Him, bless Him. Ibalik mo yung pagpapala sa Panginoon. Pinagpala ka ng buhay, then pagkamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Pinagpala ka ng material na bagay, pagpalain mo rin siya ang mga bagay ngayon. Kaya nga doon pa lang ako, alam nyo, sometimes we get afflicted, alam nyo kung bakit? Kasi hindi tayo marunong mag-solid po sa Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon, pero nakalimutan natin siya sa bahin. Pinagpala tayo ng Panginoon, pero nakalimutan natin siyang ibigin. Kapagid sa Panginoon, ano bang bagay meron po sa iyo? Gamitin natin yan para sa kalulagyan ng Panginoon. Kaya nga, lahat ng bagay na ginawa po natin, ipagsusulit po natin sa Panginoon yan. Kasi pinigit po yan sa mata ng Panginoon. Nakikita ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung madamot ka sa Kanya. Alam ng Diyos kung mabuti ka sa Kanya. Alam ng Diyos kung hindi ka nagkakain sa Kanya. Alam ng Diyos kung may panahon ka sa Kanya. Kaya nga, pagdating po ng mga affliction sa buhay po natin, paano tayo magiging David? Na napakadali niya po humingin ng tulong sa Panginoon. Kumisa nga, makikita niyo pa meron kay David maririnig pa natin sa mga panalangin niya, Lord, buksahin mo ang aking mga kaaway. Bakit na? Kung gaano siya kalakas sa Panginoon, because He knows God. Amen. Alam ng Diyos na kapag tapat ang puso niya, sabi niya nga doon sa last part ngayon subutin mo kung Panginoon kung ako'y hindi naging tapat sa iyo. Grabe, tayo ba masasabi po natin yun? Panginoon, Lord, Lord, huwag mo na ako subukin. Baka mamaya dito mapunta yung nangyari sa Cebu, ako unang-unang malubog sa baha. Amen? Kumisa wala na tayong takot sa ganun eh. Hindi na tayo natatakot sa ganun, basta tayo nag-enjoy lang tayo sa blessing na ibigay sa atin ng Panginoon, pero hindi natin in-enjoy ang Diyos na nagbigay nito. Napansin niyo po yan?
Nakita niyo po yun? Amen. Amen? Amen. Kung minsan nga, akala po natin ganun lang eh. Ang tungkulin lang ng Diyos po sa atin eh, bigay lang lahat sa atin yung pangangailangan natin, tapos tayo wala tayong tungkulin sa Panginoon. Now, tingnan po natin ito. Notice tender gaze. Tingnan po natin yung kanyang lambing na pagtingin po sa atin. Kung gaano kasarap po talagang tumingin, tumitig sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Ang Diyos, nakikita niya yung ating mga heartaches, sees the tears, sees the burden, ills and fears, sees the grief and worry and despair. Love is on and longs to carry every care. Sabi po niyan, ano po, nakikita ng Diyos yung pagdadalamhati natin, nakikita niya yung mga pagluha natin. Nakikita at napapansin niya yung sakit at takot na meron po sa puso natin. Nakikita ang kalungkutan, ang pag-aalala at ang kawalan ng pag-asa. At nakikita niya rin na dahil sa pagmamahal po natin sa sarili po natin, na tayo na po yung nagnanais na dalhin lahat ng pangangalaga sa sarili natin. Akala po natin minsan kaya nating alagaan yung sarili natin. Akala po natin that we can depend into our own strength. Nakalimutan natin ang Diyos sa buhay po natin eh. Kaya na yung paningin ng Diyos nasa ating po lahat. Huwag mo sabihin, nandiyan ka sa likod, hindi ka nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Amen. Amen? Nakikita ng Diyos, bawat isa sa atin dito, kung nakikinig ka ngayon. Nakikita ng Diyos kung tumutusok sa puso mo yung mga bagay na ipinapahayag niyo sa oras na ito. And nothing escaped into the eyes of God. Lagi mong tatandaan yan. Kaya nga nandito ka ngayon eh. Kasi ayaw ng Diyos na maghirap ka. Amen. Ayaw ng Diyos na magtiis ka sa hirap na ito. Kaya lang, huwag mong isa-separate yung buhay mo sa Panginoon. Dahil we need God. We need to close our life to God. Huwag mong ihihiwalay siya. Especially, yung pagsamba mo, huwag mong babawiin sa Panginoon yun. Amen. Dahil unang-una, inilabas niya itong mga Israelita at bilang katunayan, sabi niya kay Moises, bilang katunayan na ako ang naglabas sa inyo, dito rin sa bundok na ito, sila sasamba sa akin. Kaya, ang sabi niya po dito sa verse 12, huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako'y nagsugo sa iyo. Sa bundok ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. Now, you're being saved. Amen? Amen. Sino po dito yung hindi pa kinigtas ng Panginoon? Meron po ba? Every one of us being saved by God. Lahat tayo, binigyan na po tayo ng kaligtasan. Kaya nga, ano po yung sabi sa atin ng Lord? Bilang katunayan na tayo po ay nailabas na ng Lord sa pang-aalipin nitong si Satanas, tayo po ay malaya ng sasamba rin bilang katibayan na tayo po ay niligtas ng Diyos. Hindi po natin nakikita yung halaga po ng pag-church po natin eh. Yan po yung ginugunita natin bilang pagpapaalala na ikaw ay niligtas ka na ng Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, sinabi po na Exodus chapter 3 verse 12, huwag ka pag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. So meaning spiritually, if you really understand this word, na kapag iniligtas ka na ng Panginoon, you have to be obedient to worship Him. Amen. In this grace that is given to you by God. Kailangan yun. God put us into one place para makita po ng Diyos kung sino yung mga niligtas niya. Ngayon, alam niyo po, kahit nakikita ng Diyos itong mga bagay na ito sa buhay natin, kung tayo naman po ay hindi magiging transparent sa Panginoon, paano niya tayo tutulungan? Sapagkat sa inyo, tumatawag lang tayo sa Panginoon kapag hirap na hirap ka na lang eh. Pagka no choice na, pagka wala na kakapitan, kapag tinablaan na lahat ng mga kaibigan mo, at hindi ka na pinautang ng lahat ng mga kamag-anak mo, di pa lang lalapit sa Panginoon. Lord, ang damot dito mga kapitbahay ko. Lord, ang dami ng mga kamag-anak ko. Lord, ay naiyaman nila, Lord. Sana maghirap sila. Ngayon, nagbibitaw ko pa ng sumpa ngayon sa kanila. Pero isang bagay lamang yan.
Matuto ka tumawag sa Panginoon. Matuto ka sumamba sa Panginoon. Matuto na ikaw mismo ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Ikalawa, sabi po dito, I have heard they cry. Kapatid sa Panginoon, bawat pag-iyak po natin, napakalaki po ng impact nito sa Panginoon. Kahit na ano yung pagluha na yun na nangyari sa iyo, nararamdaman ng Diyos kung bawat patak ng iyong luha. Alam niyo kung hindi ganoon, gusto ko po na malaman niyo, hindi bababa dito ang Diyos eh. Hindi sana tayo ililigtas sa Diyos kung hindi niya nakita yung bawat patak ng luha mo, kung ano ang dahilan nito. Nakita po ng Diyos yun, kaya nga bumaba po siya dito. Even His only begotten Son, sent here, para ano? Para iparanas sa Kanya yung mga sakit at hirap na yun na nararanasan mo. Amen. And more than that, sa atin tayo lang mismo eh. Nasasaktan ka lang dahil sa anak mo, nasasaktan ka lang dahil sa pamilya mo. Pero ang Lord, si Jesus mismo, nasasaktan sa ating lahat. So gaano kaya masakit yung bagay na yun? Gaano kaya masakit na ilan po yung population ng buong mundo na daman-daman ng Diyos yung kanyang sakit na yun. Yung mga tao nagkakasala sa araw-araw. How many billions of people, how many trillions of people, or how much? Yung sakit na yun na nararamdaman ng tao. Every time na nagkakasala ito, ang sakit sa kalooban ng Diyos. Ikaw halimbawa, let's say, halimbawa ako, makakontra ako sa mga gusto at plano ng Diyos sa buhay ko. Gaano kaya kasakit sa Diyos yun? Eh, paano ba kung halimbawa million tayo nagkaisa? Amen? Naintindihan niyo po yun? Kaya nga ang Lord mismo, kapag ang isang tao umiyak na, nararamdaman ng Diyos yun. Nanudurog ang puso ng Panginoon yan. Kaya lang minsan, karamihan pa, ang hindi marunong umiyak sa Panginoon, paano ng palataya? At lalong nagiging masakit sa kalooban ng Diyos yun. Kaya learn to cry out to God. Matuto tayong umiyak sa Panginoon. Matuto tayong magpatirpa. Matuto tayong maghambol. Matuto tayong lumuho. Matuto tayong lumuhod sa Panginoon. Tatandaan ko, elementary pa lang tayo, tinuruan na tayo lumuhod sa Lord. Amen? Amen? Natatandaan ko po nung lola ko po nung araw. Hindi pa po kami nag-aaral. Tuturuan kami yan. Pagdating po na alas 6 ng gabi, luluhod kami. Lahat kami mga apo niyan, luluhod kami. Sabay-sabay kami mananalangin sa Panginoon bago po kami kumain. Baka yun ang po yung problema po natin ngayon. Hindi na po natuturo ngayon sa mga kabataan ngayon. Yung po tayo po mismo ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen. Amen. Exodus chapter 3 verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko labis sa pinahihirapan ang mga Egyptyo ng aking bayan, Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. So, every time na tayo po yung titiis, meron tayong mga problema sa buhay. Every time na nag-worship tayo sa Lord, umiiyak ka. Alam niyo po ba na naririnig ng Panginoon po yan? Layo ng Diyos, pero parang ang lapit-lapit niya sa atin. Na kapag tayo po ay lumadaing po sa Panginoon, parang nandyan lamang po palagi ang Panginoon. Because He is omnipresent God. Amen. Kaya nga, walang pag-aalinlangan po na Diyos lagi kasama po natin. Amen. Consider the life of an Israelite. Tignan niyo po itong mga Israelita. Alam niyo po ba na tayo po sa panahon po natin ngayon, naligtas tayo ng Panginoon. At dali natin naligtas sa Panginoon. Yung mga halimbawa ako, nung umatok ako sa bahay mo, umatok ako, brother, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Lumabas si brother mo, ay, masarami ka pala. Kasama sa church. Ganun lang tayo kadali na ililigtas ng Panginoon. Ang dali ano? Pero ang hirap natin ilabas. Ang hirap natin dalhin sa Panginoon. Pero consider the life of an Israelite. Alam niyo po ba kung anong pong buhay meron ito mga Israelita during that time? During the days of the Egypt? Working under unbearable condition. Ibig sabihin talaga, hindi mo talaga matatanggap yung pamumuhay po nila. So ano pamumuhay meron yun na hindi ka tanggap-tanggap?
na hindi ka pasan-pasan, na hindi talaga matatanggap na kalooban mo yung pamumuhay nila na yun. Gaano kaya kabigat yung kalagayan na yun? Si Moises mismo napatunayan yun. Is being witness how afflicted the people of Israel. Nakita po ni Moises kung gaano po talaga kabigat. Kaya nga po, nagkaroon ng confident po si Moises na nakita niya po talaga yung mga Israelita na gaano pinapahirapan po talaga at inaalipin. At isa pa po yung nakita po dito ni Moises. Sons born to die at the king's command. Alam niyo, kapag hiniling ng Paraon na ipapatay itong mga bagong silang na ito na lalaki, papatayin po yun. Bakit? Kasi ganito po yung nangyari po niya, ano? In Old Testament, the Pharaoh ordered to kill the killing of Hebrews baby boy because he feared their large number would lead to a rebellion against Egypt. Nung nakita na po ng Paraon na dumadami na po itong mga Israelita, natakot siya na baka mag-aklas sa kanya ito at marami na sila pa yung mga kabibo nito. Sila po yung mapalayas pa dito sa Egypt. Kaya anong ginagawa nila? Kapag mayroong isang Hebrea na nagdadalang taon, mga anak, uutusan niya po itong kanyang mga kumatrona. Okay, let's read it. Exodus chapter 1 verse 15 to 16. Isang araw ipinatawag ng Paraon sina Sipra at Pua ang mga kumadron ng Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyo mabuhay kung babae. Natatakot po kasi itong Paraon na ito na pagdating ng araw dahil sa mas marami na ang mga Israel, ang mga Israelita kaysa sa kanila, baka mag-aklas po ito, kawawa sila. Dahil ano po bang pangako ni Yahweh dito po sa mga Israelita? Sabi niya kay Abraham, bibigyan kita ng inapo na sindami ng mga bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. Come on! Hindi pa pwedeng pigilan ito. Kaya doon mismo naalala po ang Diyos na whatever He promised to His children, to His servant, hindi po pwede itong pigilan. Amen? Now, if you are a servant of God, if you are a believer to Christ Jesus, whatever God's promising into you, hindi kailanman mapipigilan ito sa iyo ng kaaway. Ganun naman po kasimple po yun. Kaya nga bawat pagdaing po natin nakikita ng Diyos yung bagay na yun. Kaya nga alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, if you are believers to Christ Jesus, umiyak ka lang kapag kami nahihirapan ka, ang Diyos magpapadala ng tulong sa iyo. Kaya lang alam nyo, kumisan, hirap na ang tao ayaw pa lumapit sa Diyos. Pag may problema, hindi Diyos sa tinatakbuhan nila, tumatakbo sila palayo sa Diyos. Amen? Kaya nga dapat na mag-isip po tayo sa kalagayan po natin. To discourage people of God, crying out to God in prayer. What's the use? Ano ba kaya ito? Sabi po ng awit 18 verse 6, kaya si Yahweh ang aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo. Sa templo. Tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Pag may problema ka, huwag kang hindi mag-church. Come on! Karamihan po sa mga Kristiyano, pag may problema, ayaw na mag-church. Pero tingnan niyo po itong may akda nito. Ang sabi niya sa aklat ng awit, kaya si Yahweh ang aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo. Tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Paano ka papakinggan ng Panginoon? Every time that you are being afflicted, nawawala ka sa Lord. Kapag kami dinaranas ka paghihirap sa buhay mo, umaalis ka sa Diyos. And this is not good for you. Dahil kaya napapahamak yung buhay ng isang tao at hindi naliligtas sa Lord, lumalayo siya sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na iniiyak mo sa Panginoon, ilapit mo sa Diyos. Ano man yung mga bagay na nangihirap ka, ilapit mo sa Diyos. At yung ka mawawalan ng lakas na kalooban na lumapit sa Kanya. Dahil God hears our cries. Naririnig ng Diyos yung ating mga pagdaling. Naririnig ng Diyos yung iyong mga pag-iyak.
Sabi ko na awit 34 verse 4, ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Now, nakita niyo po yung sinasabi ng fear. Kaya po tayo nagkaroon ng fear because of the sin. Amen. And what is the sin? Yung mga holdings mo na kung saan bumabag ka sa Panginoon, it makes you sin to God. Amen. Bakit? Kasi nagiging takbuhan mo eh. Amen. Kailangan the source of everything into you is God. At Diyos ang dapat na nagpapala ng buhay mo at dapat na tayo po'y tumatakbo palagi palapit sa Diyos. Amen. Minsan kaya-kaya natin na, sorry po notan. Minsan kaya-kaya po natin ang hindi magsimba. Minsan kahit na in-encourage na po tayo ng Lord, na dumalo tayo ng every Wednesday, wala tayong time. Ayaw natin pagbigyan ng Panginoon. Pero gusto naman natin na Lord, pag ako nahihirapan, nandiyan ka. Inoobligahan natin ang Panginoon, pero hindi tayo maobligahan ng Panginoon. And how can we be saved by God? Paano tayo tutulungan ng Panginoon sa lahat ng paghihirap natin kung tayo po mismo, hirap na hirap tayo obligahan ng sarili natin na sabayin itong Diyos na ito, pasalamatan itong Diyos na ito, i-bless itong Diyos na ito. Naway maiunawaan po natin ang mga bagay na ito sapagkat alam niyo po ang Diyos, siya na nga po yung nakikiusap sa atin para maligtas tayo. Ang Diyos po mismo yung gumagawa ng pagkakaanak. I am willing to save you. I am willing to take you out of the slave of being slave of this world. Amen. Gusto ng Diyos yun eh. Amen. Kaya nga tayo pinapadala ng Panginoon na sumamba sa Kanya kasi ang gusto talaga ng Lord, ibsan lahat ng mga kabigatan sa buhay natin. Tingnan nyo ang sama-sama na po natin na supposed to be ang Diyos, pwede na tayong pagsakan ng Kanyang puon, pero still, tingnan nyo po yung damdamin ng Panginoon. Sabi po na 2 Chronica 7 verse 20 to 14. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganayin ang kanilang lupain. Alam niyo, ang Lord is ready to punish us. Handa na siya sana tayong tupukin eh. Handa na tayong padala ng salot. Handa na tayong gutumin at patayin. Pero, ano sabi ng Lord? Dahil sa kanyang habag sa atin, nagbukas pa rin ang pintuan ng Lord. Ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, hanapin siya manalangin. Talikuran ang kanilang kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit. Ganun kabuti ang Diyos. Alam nyo, isa na ang bagay na dapat natin gawin, maging mabuti ka sa Diyos. Dapat tayo po mismo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, maging mabuti ka sa Kanya. Maging mabuti ka sa Kanya. Ulitin ko, maging mabuti ka sa Diyos. Ulitin ko ulit sa atin lahat, maging mabuti tayo sa Panginoon. Ang Diyos na ito, sumtol ang Kanyang kabutihan sa atin, na kahit na dapat at po tayong parusahan ng Diyos, pero pinapawi niya pa rin ito, at binibigyan pa rin tayo ng tsansa na tayo po ay makabalik at tayo po ay mapagpana ng ating Panginoon. Amen! Ganun po kalawak yung kapag ng Diyos para sa atin. Sana naman po tayo po ay magkaroon po tayo ng puso para gantihan po natin yung kabutihan ng Diyos na ito sa buhay po natin. God hears our crying. At Diyos natin pinakikinggan po yung ating mga pagluha, yung ating mga pagdating. Kaya huwag po natin sayangin yung pagkakataon na yun only to God. Sa Kanya lamang po tayo makakadaing. Sa Kanya lamang po tayo makakahingi ng tulong. Siya lamang po yung mag-iibsat po sa atin sa mga pagtitiis po natin. Kaya nga, alam nyo, we must be ready to submit our life. Isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Ipasakot natin yung buhay natin sa Panginoon. Minsan, alam nyo ba, ang masakit pa po sa Panginoon dito, minsan umiiyak tayo, hindi sa Diyos eh. Tandaan niyo po ba yun? Minsan umiyak ka doon sa kaibigan mo lang. Minsan umiyak ka doon sa mag-anak mo lang. Minsan na kahit ex mo na, iniiyakan mo ba? Hello, move on. Hello. Ulitin ko po sa inyo, move on.
Amen. Sa Diyos dapat tayo umiyak. Sa Diyos mo dapat tayo lumapit. Sa Diyos mo dapat tayo magsabi, Lord, I need you, Lord. Please help me. Have mercy on me. At minsan, alam niyo po, kung sa ex natin lumulunod ka, papapalapit sa kanya, please give me another chance. Amen? Pero sa Lord, hindi tayo nagsabi, Lord, have mercy on me. Son of David, please have mercy on me. Makapagkasakit, tulungan mo ako. Come on, if you are believers to Christ Jesus, iiyak ka sa Panginoon at hindi sa tao. Amen. 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 And last, I know there is sorrow. Alam ng Diyos kung ano po yung mga hirap na pinagtitiisan natin. Sabi po ng Exodus chapter 3 verse 7 yan. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tiniis at narinig ko ang kanilang pagdating. Kapatid, sa oras na ito, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ano yung mga dinadala ko kayo. Alam ng Diyos kung may simpatya ka sa Kanya. Alam niyo bakit? Because God measured all their tears. Yung bawat patak ng luha, sukat na sukat ng Diyos yan. Yung bawat tumutulo sa mata mo na luha, daman-daman ng Diyos kung ano yung bigat na dinaranas mo. Amen. You every strike of every whip in Egypt, yung mga hagupit sa kanila, yung mga paglalati ko sa kanila, every time na sila'y pinahihirapan ng mga Ehipsyo, ng Paraon, daman-daman ng Diyos yan. Amen. Alam mo yung kahit nga yung pagkatapilok mo, di ba? Yung accidentally na tapilok ka, na spray ka, daman ng Diyos yun. Akala niyo ba hindi nararamdaman ng Diyos? Sa Kanya tayo galing. Amen. Always remember that the Spirit of God is inside of you. Kaya kapag tayo nahihirapan din ng Diyos. Kapag tayo nasasaktan din ng Diyos. Kapag tayo nabibigo rin ng Diyos. Ang akala po natin walang pakialam ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung hirap na dinaranas po natin. We knew the pain at the end of the day. Alam niyo, ito po mga Israelita na ito. Pagkatapos po na maghapon nila pagtatrabaho sa Ehipsyo, alam po nila ng Panginoon kung gaano mahirap ang sinapit ng katawan nila. Alam niyo tayo, tingnan niyo. Makunting po tayo dito. Kung mapapasiyan po natin ito mga Israelita po nung araw. Noong araw po na yun, lilipas sa maghapon po sa kanila na pagtatrabaho po nila doon sa kamay ng Paraon. Hindi lang trabaho na mahirap ang ginagawa nila. Habang nagtatrabaho sila, binubugbog sila, hinahagupit sila, binabato sila, tinatadyakan sila. Ganong kahirap yung kaya pagkatapos ng trabaho nila sa maghapon, doon lamang sila makakaranas ng konting ginhawa. At baka hindi pa. Baka habang natutulog pa sila, ginagambala pa sila nitong mga tao na ito. Kaya nararamdaman po ng Panginoon po yun. Ngayon, tatanungin kita, kung hindi mo nararamdaman itong hirap na ito, sa kabila ng sarap ng kalagayan mo ngayon, nagtatrabaho ka, walang bumubugbog sa iyo, walang umaapi sa iyo, masarap ang tulog mo pagkatapos ng trabaho mo, masarap ang pagkain mo, may maganda kang tirahan, may maganda kang sasakyan, meron kang savings sa bangko, gaano kaya yung sakit na nararanasan ito? Kapatid, alam nyo, kung papansinin lang po natin, ito mga Israelita ito, habang naglalakad po sila sa ilang, they are forward. They are complaining people. Alam niyo kung tutusin, meron silang karapatan eh. Kasi ang hirap ng naranasan nila. But how about you? But how about us? Ano ba yung hirap na naranasan natin? Sila araw-araw pinubugbog, hinahagupit, alipin. Hindi pinapasweldo, kulang sa pagkain. Tapos meron pa tayong karapatan na magreklamo sa Panginoon, Lord, hindi ako pwede ngayon. Lord, hindi ako makakapunta ngayon. Nagreklamo pa tayo sa Panginoon.
Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos sa buhay natin dahil He never leave us nor forsake us. Dapat pa rin yung pagpapataba ng Diyos sa atin kahit na we are too selfish. Amen. Na nakikita lang natin yung sarili natin. Minsan na yung nakakain ka lang ng hopya, nireklamo mo pa sa Panginoon. 4 lang. Binigay ni Sister May kahapon. Masusunod kasi Sister May sa kusina ng hopya para lahat makakain. Minsan nagre-reklamo pa tayo doon. Dahil ba nilipas po yung maghahapon na ito kapag hindi mo na-satisfied at hindi mo nakuha yung bagay na gusto mo mangyari doon sa maghapon na yun, nagre-reklamo mo sa Panginoon. Samantala, compare these people of Israel, ano nangyari sa kanila? Ang sakit ng mga nararanasan po nila. Kapatid, walang araw na hindi sila binubugbog. Walang araw na hindi sila binugutom. Walang araw na hindi sila pinapahirapan. Hindi kompleto ang tulog nila, pero hard work pa, forced labor pa yung ginagawa sa kanila. Samantala po tayo, paupo-upo lang sa trabaho, pa-check-check lang, pakuman-kuman lang, pero nagre-reklamo pa tayo sa buhay natin. Paaral-aral lang, papasok-pasok sa school, kala mo talaga nag-aaral, pero jowa lang pala. Hello? Take a look your situations into the eyes of God. Ano kaya nakikita ng Diyos sa iyo? Nahahabag kaya ang Diyos sa pamumuhay natin ngayon? O parang nasusuklap ang Diyos? Remember na ang Diyos handa na sana tayong patawad ng parusa, pero hindi ginagawa ng Lord yun. Amen. Dahil gusto ng Diyos na ito na tayo po mismo magpagbalik loob tayo sa Kanyang maligtas tayo. Amen. You know all about their sorrows. Nakikita ng Diyos lahat ng pagtitiis natin, paghihirap natin. Jesus came as the man of sorrows to save us. Even God, even Jesus himself, nagpuntas po siya dito, bumaba siya dito, na sana wala siyang problema eh. Pero dahil sa atin, nagkaroon siya ng problema. Dahil sa atin, nagkaroon siya ng kasalanan. Dahil sa atin, naghirapan siya. Dahil sa atin, napatay siya. Amen. Now, kung tatanungin kita ngayon, ang kaya mong gawin para pasalamatan ng Diyos? Pastor, ako, nagsisimba ako linggo dito. Come on, that is not enough. Hindi sapat yun. Para sabihin mo sa Lord, nagsisimba ako sa iyo every Sunday. O ito, sa Wednesday, magsisimba pa ako. Kung magsisimba ka. Alam niyo, hindi natin matatawaran yung bagay niyo. Kaya nga, we cannot save through our good works. Amen. Kaya kahit na anong gawin natin, kahit na sa sarili po natin, hindi po natin maliligtas yung sarili po natin sa mga gawa ng po natin. It is all of Christ Jesus. Ang Diyos yung nagbibigay sa atin. Kaya nga kumisan, alam niyo po, kahit na ako po kumisan, kapag gumagawa po kami dyan sa labas, hindi ko masabi sa Lord, sana kaligtan mo po itong aming ginagawa. Alam niyo, kahit na sabihin po natin sa Panginoon, hindi pa eh, kulang na wala pa. Amen? Amen. Dahil alam natin na kahit na gumawa sa Panginoon, hindi pa rin matutupas yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, ikaw ang sarili mo lang ang dala mo. Pamilya mo lang ang dala mo. Pero ang Diyos ang buong mundo. Amen. Since then, up to now, dala-dala na ng Diyos yan. Amen. Hello? Amen. Kaya nga ang Diyos mismo, si Jesus mismo, naparito siya hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At hindi lang basta maglingkod, kundi nagpakaalipin pa. Amen. Sana maalala ng tao yun, ano? Sana lagi niya ma-reminis sa isipan niya, sa puso niya, yung bagay na ginawa ni Jesus. Na every time na magiging selfish siya sa sarili niya, maalala niya si Jesus, kailanman hindi ako pinagkakita ng kaligtasan. Amen? Amen. Diba yung mamamasahe ka lang papunta sa church, susumbat mo pa eh. Pero ang hindi mo alam si Jesus from up there to our place today. Anong ginawa ni Jesus? Binugbog, pinako sa krus, pinatay, ininsulto, ang sasakit na mga nangyari sa kanya. Kaya nga po yun, nangyari po sa Egyptian na yun, larawan po yan
ng mga bagay na darating ng ginawa ni Jesus. Amen. Kaya saan pa po tayo doon? Kaya let us all be changed. Amen. Magtanaw natin, baguhin natin po yun. Na hindi ang Diyos ang may utang na loob sa atin, kundi tayo. Amen. Kaya nga kung minsan, nakakainis yung mga Kristiyano sa totoo lang, no? Kahit iba tayo. Naiinis ako doon sa mga Kristiyano na parang hindi nila alam yung ginawa ni Jesus sa buhay nila. Na nagmamalaki pa. Na kung saan parang sinasabi pa, sinusumpat pa sa Panginoon yung mga bagay na ginawa nila. Kapag wala kayo may isusumpat sa Panginoon. Amen. Dahil paano kaya kung natin tayo sa kalagayan ng mga Israelita? Ang tignan, ganun pa rin yung kalagayan natin. Kung hindi sila pinalaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ano kaya ang kalagayan natin? Samantalang tayo po natin narito, sarap ng mga trabaho po natin. Isipag tayo sa mga boss natin. Kung minsan kahit nga po, hindi ka pumasok, okay lang sa boss mo. Sumusweldo ka pa rin. Pero sila, alam nyo, hindi na sila pinapasweldo, pinubugbog pa sila. Hindi na sapat yung pagkain nila, hindi pa sila nakakatulog na masarap. Hinahagupit pa sila. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Tingnan natin yung kalagayan natin ngayon. Di ba? Ang sarap. Mga estudyante nag-aaral ng walang kahirap-hirap. Hihingi lang ng baon kay nanay, papasok. Maglalakwat siya pa. Hello? Nasaan yung puso natin sa mga bagay sa Panginoon? Nagtatrabaho tayo, may kalakasan tayo, binibigyan tayo ng kasiglahan sa katawan para makagawa tayo na sa ating mga pagtatrabaho, pero hindi natin masuklian sa Panginoon. Minsan, obligahan lang tayo ng Diyos na konting paggawa sa Kanya para man lang mapil ng Lord na ito na ikaw ay Kanyang anak. Naglalapin lang sa iyo, Lord. Amen. Hindi pa natin maibigay. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let us open our eyes. Not only your eyes, but your spiritual eyes. Para makita mo kung gaano ba kailangan ng Diyos yung buhay na ito na kanyang iningatan, pinagpagalan, tinresyon niya, tapos ikaw wala ka mga pagpapahalaga sa buhay mo. Pastor, mahalaga sa akin buhay ko. Katunayan nga mo, lagi ako naman ng partner. Lagi ako naman ng spa. Lagi ako nagpapabeauty, inaalagaan ko. Lagi ako nag-gym, lagi ako nagpapacheck up para maalagaan yung aking physical na katawan. Kamang hindi gano'n ang pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga sa buhay, yung inilalagak mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. It's useless to have our lives here kung wala naman tayong susunod na buhay sa piling ng Panginoon. So what is important for us? The importance of our soul. Na magkaroon tayo ng tinatawag na buhay ng walang hanggan. Amen. Amen. 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap noong siya ay nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon at mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa pagnanasa ng laman. Lord, alam niyo kung ano yung tinutukoy ng Lord dito? We must fix our eyes into the spiritual things in God. Okay, kung nagtatrabaho ka, gawin mo yan sa Espiritu. Amen. Kung tayo po nandito namumuhay sa mundo ito, huwag tayo maki-compromise sa mga bagay na makasanlibutan. Gawin pa rin po natin na tayo po yung magtiis ng hirap. Ano po yung tinasabi po dito ng pagtitiis ng hirap? Yung tinitiis natin, yung hindi tayo makiisa sa mga bagay na makasanlibutan. Kasi yung laman po natin yan talagang harap doon eh. Hindi mapipigilan ang laman yan, pero tinitiis po natin yung mga bagay nito. Amen. And you must know that. Dapat alam po natin yan, na hindi lang sa pagkain na mabuhay ang tao, kundi sa mga salita na bumutawi sa ating Panginoon. Amen. You must know that. Pinagpapala ka ng Panginoon, and then, ano dapat mong gawin? Pagsigapan mo ba na tayo po mismo ay makalakad tayo sa isang pamumuhay na katulad ng pagtitiis ng Panginoong Yeso Kristo. Amen. Kasi alam niyo po ba kung bakit naparito ang Panginoon? It is not for your flesh. Amen. Hindi para payamanin ka sa mundong ito, hindi para magkabal ka sa mundong ito, kundi para iligtas ka ng Panginoon at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Number 4, I am come down to deliver them. Bumaba ang Diyos.
para iligtas po sila. At alam niyo po ba, yun ang ginawa sa atin ng Panginoon para iligtas po tayo. Kaya na, kung iniligtas ka ng Panginoon, nasaan ka na? Saan ka napunta? And supposed to be, dapat nasa piling ka ng Panginoon. Verse 8, Exodus chapter 3, verse 8. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainat, manhawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hideo, Amoreo, Pereseo, Hibita, at Jebuseo. Come on. Bumaba si Jesus dito eh. So, ibig sabihin, nothing to worry anymore. Wala ka na dapat na ikapagpighabi pa sa buhay nito. Dahil ang pangako ng Lord, kaya siya bumaba dito para ihatid tayo doon sa lupang mainam. What does that mean? Ano po ba ibig sabihin po nito? Pagpalain ang buhay mo. 100 pounds of blessing. Kapag ano tayo sumunod sa Panginoon, He will give us 100 pounds of blessing in this life and a life eternal. Amen. Yun ang gusto talaga ng Lord eh. Hindi lang yung pagpalain ka sa mga bagay dito. Kaya lang kasi, ang nangyayari po sa atin, gusto lang natin pagpanain tayo sa buhay ninyo, pero hindi naman natin pinagsisikapan yung espiritu natin na makarating sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, alam niyo, gusto talaga ng Lord na ito, mapainam ang buhay natin, kaya lang ayaw natin painamin yung relasyon natin sa Lord. Kasi ang unang gusto ng Panginoon, ano po? Paginaman po muna natin yung mga bagay na spiritual dahil para mabuo yung relasyon natin sa Panginoon at maligtas tayo. Amen. And then, later, ang Diyos ang magdadagdag sa atin ng lahat ng mga pangangailangan natin. Amen. Hindi tayo magkukulang. Amen. Because God is self-sufficient. Amen. So, ibig sabihin po nito, nasa kanya na lahat eh. Sufficient. His grace is sufficient for all our needs. At Diyos po magkakaloob ng mga bagay ngayon. Kung nagkukulang ka ngayon, alam niyo kung bakit tayo nagkukulang? Kung nagtitiis ka, naghihirap ka sa buhay. Alam mo kung bakit ka naghihirap sa buhay? It is because of you. Ikaw ang may dahilan doon. Dahil ayaw mo talaga na pagarihan ka ng Diyos na mamuhay sa kanyang kalooban para idagdag sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto mo na maging maayos sa buhay mo, unahin mo muna yung espiritu mo. Amen. Unahin mo muna pagharian ka ng Diyos at mamuhay ka sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, ang masakit lang po sa kalooban ng Diyos. Binigyan na tayo ng pagkakataon para dalhin niya tayo dito sa pinagpalang lupain na ito. Pero ang nangyayari sa atin, ayaw pa natin piliin ng Diyos. Iba pa rin yung pinipili natin. Now the compassion becomes action. Yung pangako ng Diyos na yun, yung kanyang pagkahabag, anong ginawa niya? Nilagyan niya po ito ng kanyang pagtuwa. Ginawa niya yung mga bagay na kailangan nitong mga tao na ito para sila ay maligtas. At yan din po yung ginagawa ni Jesus po sa buhay po natin. Ginagawa niya yung lahat ng kailangan gawin na hinihingi ng kautusan para tayo lahat ay maligtas. Hindi na nga tayo yung gumawa eh. Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin yung mga bagay na ipinag-uutos sa atin. Kaya ang Diyos na po mismo si Jesucristo ang gumawa nito para sa atin. Pero sana naman pagbigkuran natin ang Diyos sa buhay natin. You may open your eyes now. Ngayon kailangan buksan mo na yung mata mo. Huwag ka na magpangasasa sa mundong ito dahil mauwi lamang sa kapahamakan ng buhay mo. Mas maganda na mag-focus tayo sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo para na sa ganoon, tayo po ay matatili sa aklat ng buhay. Amen. He will deliver from slavery to freedom. Ginawa po ng Diyos po ito. Pinalaya po tayo sa pagkakaalipin para magkaroon po tayo ng kalayaan at kaligtasan. Jesus came down to free us from the sin bondage. Alam niyo, yan po yung gusto gawin ng Panginoon. Alam niyo, ito po yung isang pinakamaganda dito. No? Alam niyo po ba, lahat ng mga kasalanan natin, pinalaya na po tayo dyan ng Diyos. At wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Dahil yung kasalanan na yun is, ang ginawa ng Diyos po nito, He overpowered the power of sin into you. Amen. Yung sting of death na nakapaloob doon sa kasalanan na yun, pinawi na ng Diyos yun. Hindi po ba napakaganda? Kaya nga po, hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon eh. Dahil ginawa ni Jesus po yung bagay ngayon, it is the grace of God. Amen. Come on, pero kaya lang umisan, we are being abused. Na-abuso natin yun. Ito, niligtas na ako ng Panginoon. Okay, kahit hindi na ako gumawa sa Panginoon, kahit hindi na ako mag-church, kahit hindi na ako magbasa ng Bible, ganoon na lang kasimple yung bagay na gagawin natin.
para masuklian natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Tandaan nyo, ang luminis ng lahat ng ating mga pagkakasala walang iba kundi si Jesus. Pasalamatan natin siya sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay tumutulong sa mga tao na naghihirapan, naghihilagpis. Kaya sabi niya, I will send thee. Sino po yung sinend niya? Until now, si Moises po is being drilled. Now, it's personally skilled. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po dito kay Moises? Si Moises man nagkaroon ng takot kinabahan. Di ba? Natakot po siya, nanginig po siya sa takot. Bakit? Ako, ipapadala sa Paraon. Come on, di ba ganyan po tayo? Ako, magpiprint sa plaza, nakakaya. Ba, sino ako? Wala nga ako alam Patakot po tayo. Pero ang hindi po natin alam, it is our personal calling with God. Amen. Ikaw, kahit na estudyante ka, sa pagkakataong na ito, ipagamit mo yung Panginoon para makapagligtas ka. Amen? Exodus chapter 3 verse 10. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan Israel. Nagulat po si Moises. Ako? Utal nga ako magsalita Come on. Hindi naman po tayo lahat magaling magsalita. Kahit nga ako, di ba? Parang umuupang Pero, I'm trying to be used by God. Kasi alam ko na mainam po ito para man lang kahit papano masuklian ko yung kabutihan na ginawa sa akin ng Panginoon. Ganun po dapat tayo lahat. Lahat po tayo minsan magkaroon man lang tayo ng pagbabalik ng pasasalamat natin sa Panginoon. Huwag natin sarilihin lamang yung buhay natin. Huwag natin hayaan na akin lang ng buhay ko and whatever I wanted to do, I will do it. Nagagawin ko kung anong gusto mong gawin. No. Just keep on relying your life into God. Pagkain mo sa Panginoon, Lord, ito buhay ko ito. Ikaw nga tumubos dito Kaya ang mga kapapayag na halimbawa, gusto ko mag-absent kayo sa church, absent ako. Come on, tingnan mo yung pinupulong ng Lord. Hindi ang Diyos na nagpulong sa inyo na umabsent ka sa church. Amen. Minsan alam nyo, nandito ka na, pinagpala ka na ng Panginoon, ayaw mo pa tanggapin May mga bagay ka pang ibang ginagawa. Amen? Kaya supposed to be, dapat niligtas ka na ng Lord Kaso, ano sabi sa inyo, Lord? Paano kinang ililigtas? Bisa ka na nga na mag-church, hindi mo pa ako ililigtas Hello? Amen? Amen? Tapos, dumating pa tayo sa Lord, Lord, ligtas mo ako, ha? Lord, pagpalain mo ang buhay ko. Paano ko pagpapalain ng Panginoon? Ayaw mo mabigyan ng pagkakataon ng Panginoon makapasok sa puso mo. Kaya nga, in our little old way, mapasalamatan man lang natin ang Panginoon. Amen! Alam nyo, nakakatuwa nga kasi every Friday, meron mga kapatid tayo na nakikisa na sa atin. And I hope soon lahat po tayo. And I hope soon, and I pray to God, na kayo rin po magkaroon tayo ng desire pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Dahil mahalaga po yung pagbabalik natin ng pasasalamat sa Panginoon. Hindi yung hingi lang tayo, nangingi ng blessing sa Lord. Amen. Lord, please, pagpalain mo buhay namin, nahihirapan na kami. Dahil tayo na tayo sa Panginoon. Pero hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Let God use you to bring others to freedom in Christ. Ganun na naman po yung may babalik natin sa Panginoon Maging kaisa tayo sa Panginoon para makapagligtas sa kaluluwa. Do not be selfish. Amen. Wala pong Christian followers of Christ na selfish. Amen. Kasi sarili niya lang yung kaligtasan niya. Akin lang ang kaligtasan na ito. At kung ano yung gusto ko gawin, yun ang gagawin ko. Then you have no God. Amen. 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 If you have God, dapat ituring mo siyang Diyos. Amen. Kung meron kang Diyos talaga, dapat ituring mo itong Diyos na ito na Diyos talaga sa buhay mo. Amen. Here, dapat maglingkod ka sa Kanya. Dapat ipagamit mo yung buhay mo sa Kanya. Dapat hindi mo siya pinagkakaitan na makapagpaburit pagsagda mo sa Kanya. Amen. Yan po yung katotohanan ito. Simpleng pasasalamat natin sa Panginoon ito. Hindi na tayo kailangan magpapako sa krus para maligtas tayo. Hindi na tayo kailangan mamatay pa para tayo po ay maligtas. Kundi ano na yung bagay na gagawin natin? Magpapasalamat ka na lang sa Panginoon sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Like for example, soul winning. Amen.
Para na sa ganun, hindi tayo selfish. Kinuha mo lang yung kaligtasan mo, pero ayaw mo namang i-share sa iba. Di ba yun po yung ugali na magiging selfish? Amen? Amen. Nagtrabaho ka para sa sarili mo lang. At nagsumweldo ka para sa sarili mo lang. Yung sweldo mo, ibinili mo lang ng bagong mong sapatos, bagong pantalon, bagong mong damit. Humingi sa iyo yung kapatid mo, hindi mo binigyan. Parang ganun po yung ugali po natin. Kapag hindi tayo marunong magbalik na pasalamat natin sa Panginoon, hinako tayo ito affliction. Pero anong ginawa natin? Yung sa parang yung buhay natin, hindi man lang natin ma-share sa iba yung masarap na buhay na yun. Na hindi man lang tayo makapagligtas ng kaluluwa na nahihirapan patungo ang buhay sa impyerno. Use your life. Amen. Gamitin mo yung buhay mo sa Panginoon. Do not be selfish anymore. Amen. Dapat tayo lumalago tayo sa Espiritu. Kaya nga para hindi mag-struggle yung ating relasyon sa Panginoon, bakit hindi mo paggamit yung buhay mo sa Lord? Hindi sapat na nakikinig ka lang ng salita ng Diyos. I tell you, once and for all. Gusto ko malaman mo yan. Hindi ka maliligtas na paupupulang na wala kang ginagawa sa Panginoon. Ang Diyos mula doon sa kanyang trono na pagkaganda-ganda, usila, nagpinigning, kumikislap sa ginto, yung kanyang trono, bumaba siya doon. At alam niyo, kung saan siya nilublog sa sabsakan. At pagkatapos nito, anong altar ang pinagdala sa kanya? Krus sa Kalbaryo. Pinako siya, pinagtawanan siya para mailigtas tayo. Bakit hindi ka bumaba sa trono mo? If you are believers to Christ Jesus, alam niyo po ba, when you let the Lord use you, many people will be freed from the suffering caused by sin. Ang dami makakalaya sa affliction. Ang dami makakalaya into sorrow. Ang dami makakalaya into the bondage of sin sa pamamagitan mo sana yun. Dahil iniligtas ka ng Panginoon. Ngayon, hindi ka ba nakokonsensya na nandito ka ngayon, gusto kang iligtas ng Panginoon, pero ang iniisip mo pa rin nasa labas. Ang iniisip mo pa rin yung trabaho mo sa labas. Parang hindi mo iniisip, Lord, bakit kaya hindi ko ayusin ang puso ko ngayon sa iyo? Kaya hindi mo makilala ng todo ang Diyos eh. Kaya kung minsan ang liit ang panahon mo sa Panginoon, na halos hindi mo maibigay-ibigay kahit man lang maliit na panahon at oras at lakas sa Panginoon. It is because ayaw mong bigyan ng chance ang Lord na makapasok sa puso mo. Bakit sa pagkakataon ito, kalimutan mo muna yung mga bagay sa labas. Kalimutan mo muna yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay. At ikaon mo muna yung isipan ng puso mo, yung kaluluwa mo sa Panginoon. Para na sa ganun, makita ng Lord, makapasok siya sa puso mo at maiayos ng Diyos yung laman ng puso mo. Alam niyo, ang dami po mga Kristiyano ngayon, because still they close their heart into God, di makagalaw si Jesus. Kaya there is nothing changes. Walang nangyayari sa buhay nila. Still matigas pa rin sila sa Lord. Still sila tawin yung Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, ba't hindi mo pagbibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Bakit hindi ka makipag-ugnayan kayo sa Panginoon? Lord, this time, narinig ko ito, mga bagay nito. Narinig ko yung mga pag-uusap mo ngayon sa akin na nagsabi, Lord, masyado ba lang naging selfish? Na ginamit ko lang itong aking buhay para sa kasiyahan ko ng pansarili. Ito my own personal way of living. Bakit hindi mo i-break ito? If you are truly a believer to Christ Jesus and you are being saved into the slave of sin, ano ba dapat natin gawin? Habang nag-church ka, mag-alaga ka ng anak mo. Habang nag-church ka, yung isipan mo nasa labas. Habang nag-church ka, iba yung pinagkakaabalahan mo. Alam mo kaya ka pinapunta ng Panginoon dito, gusto ko malaman mo. Dahil gusto kang i-one-on-one ng Diyos ngayon sa oras dito. Dahil gusto ng Lord na ito, na kausapin ka ng personal. Ikaw mismo between you and God. Kaya ka nandito ngayon, kaya ka dinalayo dito, hindi para magpasikat na kung mananampalataya ni Yesu Cristo, kundi para makapag
mag-usap sa Diyos at magkaayos kayo ng Diyos. Ito yung magkakataon kung bakit tayo nandito ngayon eh. Kasi para humingi tayo ng tawad sa mga bagay sa Panginoon. Lord, patawarin mo kung dami kong pagkukulang sa iyo. Hindi tayo nandito ngayon para sa kung anong bagay lamang. Na para matitulungan tayo bilang Kristiyano, bilang mga born again. Kaya ka nandito ngayon hindi para magpasikat. Kaya tayo nandito ngayon para magpasalamat at magbukas sa Panginoon ng isang bagay na kung saan maging pakipakinabang ang buhay natin sa Panginoon. Kapatid, if the Spirit of God is living upon your body right now, nararamdaman ko siya ngayon. Kung talagang pumas sa puso mo, ikaw mismo, you feel guilty. Bakit? Kasi hindi sapat yung ginawa mo pasasalamat sa Panginoon. Pero right now, bakit hindi ka magbukas ng puso mo sa Panginoon? Kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Ganda ng kalagayan mo sa buhay. Pero hindi mo man lang mapasalamatan ng Lord. Lumuhod ka sa Panginoon, Lord. Salamat. Ang ganda ng buhay na binigay mo sa akin. Ang ganda ng kita ko, Lord. Pinagpala mo ang pamilya ko, iningatan mo. Pinalayo mo, Panginoon, sa kapahamakan. Kaya ka nga nandito kayo para magpasalamat sa Panginoon. Anong gagawin mo sa church? Lord, ayan ha. Nandito mo ngayon at simpa ko, Lord. Baka naman pwede mo na tukulin yung mga panalangin ko sa'yo. Kung hindi ganun eh. Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Yung magkasundo ngayon ng Lord. Yung magkaroon kayo ng relasyon ng Panginoon. Yung magkaroon ka ng tipan sa Diyos. Na makako ka sa Panginoon, Lord. You can use me now. Dati pinagkalagin ko sa iyo buhay ko. Hindi nagamit para sa kalwalatian mo. At this time, Lord, ipinapagamit ko ang buhay ko. Tumalaw ka ang pakilaman mo. Ayusin mo. Pagpanin mo. Restore my spirit, O God. Nangyayang mo na kayo ngayon. Presensya ng Panginoon. Paano tayo papagabari ng Panginoon? Paano tayo ililigtas ng Diyos? Sa kabila ng mga bagay na ginawa ng Panginoon, ayaw natin tanggapin yung mga proposal ng Diyos sa buhay mo. Until now, yung isipan mo, paano ko kikita ng malaki? Until now, ang isipan mo, kung ano yung mga plano mo sa mundong ito, bakit hindi mo planuhin sa oras na ito with God? Sa harapan ng Panginoon, Lord, magplano tayo. I want your plan and not my plan. I want your purpose and not my purpose. Bakit hindi ka makapag-usap kayo sa Panginoon? Kung minsan, mga kapatid sa Panginoon, minsan mga bata pa tayo, pero hindi makagalaw sa buhay natin ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kabataan, kung minsan press pa ang kanilang mga espiritu, na supposed to be, sila po yung madali dapat na tumanggap sa Panginoon. Pero look at you now. Mga bata, if you are praying truly with God, kung alam mo na niligtas ka ng Panginoon, matitig ka magpasalamat sa oras na ito. Pagiging mo sabihin sa Panginoon, Lord, kahit maubos ang buhay na para sa iyo, ulang pa ito para pasalamatan kita sa mga dakilang gawa sa buhay ko. Let us all be thankful with God. Gusto tayo magkakiwalaan ng Panginoon sa isang tungkulin. Alam niyo po ba na
naging mapalad si Moises sapagkat ginamit siya ng Diyos. At yung paggamit na yun, ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon after we are being delivered into the bondage and slave of sin. Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ngayon. Pero sana naman tanggapin mo yung pagtitiwala ng Diyos sa buhay mo. Come on. Let us worship God. Mga kabataan, buksan niyo yung puso ninyo pagdating sa Panginoon. Kung hindi niyo ba naiintindihan itong mga bagay dito, maintindihan mo na ang oras ng pagsamba ay para sa Panginoong Jesucristo. Kaya ka nandito ngayon para sa pahin ng Diyos, para papurihan ng Diyos. Let us worship God. Pasalamatan mo ang Diyos dito sa buhay mo. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Purihin ka Panginoon sa kanya na lahat. Hallelujah. Hallelujah. Pagkakasama mo ang aming buhay, Lord. Hallelujah. Panginoon ay hindi lumanggan sa lahat mo, Panginoon, sa aming buhay. At ang bagay mga bagay na nakahalaga sa aming Panginoon para mabigyan mo namin, Panginoon, ang pagsama at paglilingkod. Ang galing mo rito, Lord, na makakasama sa aming buhay. Hallelujah, Lord of Christ. Ramdaman mo na sa oras dito, dapat samantalahin mo na magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, kung nakikita nyo naman po yung sufferings ng ibang mga tao, kung gaano naman po yung hirap na dinaranas ng ibang tao, baka sabihin mo ikaw mismo, Pastor, kahit hindi mo sabihin sa akin itong mga bagay nito, magpapasalamat ako sa iyo. Kung nakikita ko sa yung mga may sakit, na mayroong mga nakatusok na tubo sa katawan, sa lalamunan, sa tiyan, na bedridden lang, nakahiga lamang, walang magawa, nasa murang edad, nandun sila, humihingi ng kagalingan sa Panginoon. Kung alam mo lamang yung kalagayan na gano'n, na ikaw bilang kabataan, maayos ang kalagayan mo, nakakapag-aaral ka na maayos. Siguro hindi nyo nakikita yung mga ganung kalagayan ng mga nagsasuffer ng karamdaman. Siguro hindi nyo nakikita yung bigat ng pamumuhay ng mga taong mahihirap na walang-wala, na gusto pag-aral pero hindi makapag-aral dahil walang kakayanan ng mga magulang, na bumulot lamang ng basura at kumukuha lamang ng pagkain sa mga basurahan. Siguro hindi nyo po nararanasan pa at nakikita yung kalagayan nila. Come on, children of God. Gusto ko na maramdaman nyo bilang mga kabataan yung mga bagay na yun. Kung ilalagay nyo lamang sa isipan nyo, try to imagine it. Hindi ba kayo nagpe-Facebook? Hindi nyo nakikita yung mga kalagayan ng mga tao na yun, na mga kainan nyo pa lamang, wala na silang magawa dahil may karamdaman sila. Nag-aagaw buhay sila. Wala silang lakas para mag-aaral. Wala silang kakayanan para magpakamot. Paano kaya kung halimbawa sa inyo yung bagay na yun? Hindi kaya kahabag-habag ang kalagayan mo? Kapagin, alam nyo, every time na nakikita ko yung mga ganong tao, nakaratay sa baling na karamdaman, umiiyak, walang magawa. Nangalit ang Diyos, wala nang magawa sa kanila. Bakit? Kasi hindi nila natutunan talaga na tumawag sa Panginoon. Hindi na ituro sa kanila kung paano magpakumbaba sa Lord. Hindi na ituro sa kanila kung paano magpasalamat sa araw-araw na lakas na ibigay sa kanila ng Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil wala kang karamdaman. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil malakas ang iyong katawan. Nakakapagtrabaho ka, kumikita ka, maganda
maganda ang buhay mo, nakakapag-aral ka. Bakit hindi mo magpasalamat sa Panginoon niya? If you have a gratitude spirit towards God, ikaw mismo, wala kang sasayangin na panahon at pagkakataon sa buhay mo para hindi siya pasalamatan. Daily, kapag naglalakad ka dyan, iniingatan ka. Nakikita niyo ba yung mga na-aksidente? And suddenly, patay. Pero ikaw, nakita niyo pag-iingat ng Panginoon. And we are very thankful dahil yung covering and protection ng Lord is divine mercy. This divine protection. Lagi nakakover sa atin yan. Bakit? Dahil sa pag-iingat ng Panginoon. Sino tayo para hindi magpasalamat sa Lord? Ba't ka mo siya napasasalamat? Come on. Ba't ka mo napasasalamat ng Diyos na ito? Hallelujah, glory to Christ. Praise God, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Malakas pa ito, God. Ama namin Diyos, ipapasalamat po kami sa buhay nito, Lord. Patuloy mo kami iniingatan. Di ba kami magpagsauli sa iyo ng tunay at tapat namin wagas na pasalamat namin, Panginoon. Patuloy pa rin bumubuhos sa amin, Panginoon, ng iyong kabutihan, O God. Nawa, O Lord, hinihiling ko sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Buksan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Buksan mo ang kaunawaan ng bawat isa na narito ngayon, O Lord. Pakita mo po sa kanila, Panginoon, ang kahalagahan ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, O God, upang wala kami maipagmalaki, upang wala kami maisumbat, O Lord. Pakita mo po sa amin ang lahat ng mga bagay na ito, O God. Patuloy ko pong ipinapaabot sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng mga tao na narito ngayon, O Lord. Kaya kung ikaw yung Diyos na malayong gumalaw sa kanilang buhay, O God, magpakilala ka ng todo sa kanila, O God, at ipakita mo sa kanila, Panginoon, na ang buhay na ito ay walang halaga kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala sa isa yung buhay ng isang tao na wala ka, Panginoong Jesus. We are empty, Lord. We are nothing, O God. At hayaan mo na makita namin lahat ang mga bagay na ito, Lord. Ang buhay na ito, Lord, magkakaroon lamang ng kaganapan kung aming gagamitin para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na makialam, Panginoon, hindi lamang sa buhay ng bawat isa amin, maging sa aming mga pamilya, O God. Pinapaintulutan ka namin, Panginoon, na makagalaw sa kanila upang sa ganon makilala kanila, Panginoon, at mapasalamatan kanila bilang Diyos na tagapagligtas ng aming mga buhay, O God, at pupubos na amin sa lahat ng aming mga paghihirap sa mundong ito, O God. Maraming salamat po, Lord. Gayon din po sa aming mga pag-uwi, O God. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Maluwalhati po kami makauwi sa aming mga tahanan, O God, at sa aming mga pupuntahan, O Lord. Ihatid mo po kami ng maluwalhati, O God. Ingatan mo ang aming mga sasakyan. Ilayo po kami sa anumang kapahamakan at sa mga banta ng kaaway, O Lord. Padala mo po kami ng libo-libo mamandirig mga anghel sa langit, O God. At hayaan mo, kapangyarihan mo at presensya mo, Panginoon, ang patuloy na lumubog sa aming paglalakbay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ito, Lord. Uli po sa ito namin ibinabalik ang lahat ng kapuri at karangalan sa tanging pangalan ko po lamang in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po.